yung task force mula sa Department of Justice na mag-iimbestiga sa mga paratang ng iligal na sugal at smuggling laban kay Senador Juan Ponce Enrile. Kung inyong matatandaan, ang mga paratang na yan ay galing kay Senadora Miriam Defensor Santiago. Nakatutok si Lia Manyalak del Castillo. Bakit tayo magbabayad? Sa pamagitan ating buwis para kumita itong smuggler na ito. Aba, ang galing. Global gambling lord na siya ngayon. Isang araw matapos bitiwan ni Senadora Miriam Defensor Santiago ang mga banat na ito laban kay Senate Minority Floor Leader Juan Ponce Enrile, agad hiniling ni Santiago sa Department of Justice na imbestigahan ito si Enrile. Kanina, pinangalanan na ni Justice Secretary Laila De Lima ang 7-man Special Task Force ng DOJ at NBI na tututok dito. Si DOJ Undersecretary Jose Justiniano ang chairman ng panel na binubuo ng 4 pang taga-DOJ at 2 miyembro ng Anti-Graft Division ng National Bureau of Investigation. Tingnan lang kung meron pwedeng mga maging basehan na mga further action, whether criminal action or not, no? So fact-finding lang yan. Hindi kasi pwedeng ipagsantabi lang yung mga naging aligasyon ni Senator Miriam because they are very, very serious. Sa sentrong investigasyon sa umunoy smuggling at illegal na importasyon ng mga sasakyan sa Cagayan Special Economic Zone and Freeport, kung saan kasabwat daw sa operasyon si Cagayan Economic Zone o CEZA Administrator at CEO Jose Mari Ponce at ang manugang ni Enrile na si James Kotcher. Iimbestigahan din ang Special Task Force kung paano nabigyan ng prangkisa ang ilang grupo tulad ng First Cagayan License and Resort Corporation na nakakuha pa ng master license para mag-operate ng online gambling sa Freeport. Pati na ang umano'y pagpayag na makapag-operate ang Meridian Vista Gaming Corporation ng gaming operations kabilang na ang High Alay. Iimbestigahan din ang umano'y illegal logging na ginawa raw ng San Jose Lumber kahit expired na ang lisensya nito noong taong 2007. Noong martial law daw kasi ang San Jose Lumber na pag-aari daw ni Enrile ang nakakuha ng pinakamalaking logging concession sa buong bansa. Pati na ang umano'y palsipikado mga Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALE ni Enrile nitong 2012. Enrile was Marcos's hatchet man and the one who signed countless warrants that led to the capture and detention of thousands of farmer leaders, workers, students, activists in the church, and other critics and opponents of martial law. Enrile's hands are forever stained with the blood of close to 4,000 people. Matatanda ang binanatan din ni Santiago si Enrile tungkol sa naging papel nito sa martial law noong panahong siya pa ang Defense Secretary. Pero sabi ng DOJ, hindi naman lahat nung binanggit ni Senator Miriam ay linagay ko doon, no? Kasi for example, yung sa martial law killings, dino-double check pa yon, baka hindi na feasible to look into that dahil sa masyado na matagal nag-prescribe na yung crime and mahihirapan na kumuha ng ebidensya. Maaring irekomenda ng task force ang paghahain ng civil case para mabawi ang ill-gotten wealth ni Enrile kung meron man o hilingin ang tulong ng Anti-Money Laundering Council na masilip ang mga bank accounts niya. Inaasahang sa Marso may report na ang task force pero pwede raw sila humingi ng extension. Sinubukan ng GMA News na kunin ang panig ni Enrile pero hindi niya sinagot ang aming mga tawag. Gayunman, dati na niyang pinabulaanan ang mga paratang ni Santiago. Wala pa rin pahayag ang iba pang nabanggit na opisyal na iimbestigahan. Lia Manyalak del Castillo, nakatutok, 24 oras.